Ito'y kaugnay pa rin mga kasama dito sa krisis sa langis. Sir Ariel, good morning. Yes, maganda umaga po. Good morning po. Opo. Yung plano po ninyo na magsasagawa ng tigil pasada sa susunod na linggo, ito ho ba ituloy na tuloy? Actually, depende naman po kung ano magiging tugon ng pamahalaan doon sa aming request. No? Yung po aming kahilingan na isubsidize po yung aming crudo kasi alam nyo kami naman na gusto lang naman po namin makapaghanap po at makapagsilbi rin sa mamamayan. No? Ang problema lang po talaga, wala nga akong ayos na programa kaya kami nahihirapan. Oo. Na hindi pa ba sapat yung ayuda na 5,000? Actually, hindi po sapat, no? Kung baga, hindi nga ako magulo nga po dahil yung iba hindi naman nakakatanggap. No? Maraming reklamo hanggang ngayon. So, kaya po talagang ito lang po nakikita aming solusyon. Ito pong subsidiya ng pamahalaan na ibig sabihin po hindi na ang 55 pesos po na dati namin binabayad, kami pa rin magbabayad, no? Kaya lang yung sobra po rito, sagutin na nila dahil po sa sitwasyon na to, ang pera naman po pera ng taong bayan yan, pera ng pamahalaan. So ibigay po dapat sa amin tapos kami na pong bahala na magserbisyo sa tao kasi po yun naman talaga lang ang kailangan Oo. Okay. Sabi nga namin Okay, Sir Ariel. Paliwanag ng malinaw. Itong hinihingi po ninyo dito sa gagawin po ninyong tigil pasada next week na isubsidize ng gobyerno. Yung binabanggit nyong, 55 pesos? Opo. 55 pesos, ito yung ikakarga ninyong per liter. Opo. Ng diesel. Yes, diesel po at So, 58 pesos naman po sa gasolina, no? Magkano sa diesel? 55 pesos po. 55. So ang gusto ninyo mangyari para sa mga chuper na gumagamit ng diesel, okay, ang ibibigay na presyo sa inyo ng mga gasoline station ay 55 kahit nasa for diesel kahit nasa 100 plus ngayon, 160 na ba? Yung per liter. 150 plus po yung presyo po ngayon. Oh, and the rest ng amount gobyerno ang magbabayad. Opo, yun po yung aming kahilingan, no? Okay. Pero di ba may fuel subsidy kayo ngayon na ibinibigay ng gobyerno? Actually, wala po yun? no? Actually, wala po ang fuel subsidy po na binibigay sa amin ay kukulang na kulang. Kaya na sinasabi namin sa araw-araw. Bakit ho kulang? Magkano ho ba ang laman ng bawat card? Kasi ganun ho, di po ba? Sa fuel subsidy. Card na may every time na magpapagasolina, yun po ang ibibigay ninyo sa gasolinahan. So magkano ho yung laman ng bawat card bilang fuel subsidy? Actually, iba-iba po 1,500 po, no? 1,500, no? Yung po sa mga taxi, 1,500. Basta po nakakuha ka ng AX, 1,500 na lang po ang makukuha mo. Okay. Ibig sabihin po, yung nakuha sa DSWD, dadagdagan lang ng 1,500 po doon sa fuel subsidy galing po naman sa DOTR. So talaga pong kulang na kulang dahil magkano po ang karga namin sa tricycle na lang po, katulad ng tricycle 6 na litro maghapon yan, no? Sa 100 piso po 600 na yun ilang araw lang po mapupunta yon para makakoop up kami, diba? Kung sa jeep isang araw na biyahe lang yan, no? Sir Yes, Ariel. opo. Opo yun. Yan po yung nagiging problema. Kaya nga sabi namin, sa subsidiya pong hinihingi namin, direkta po sa fleet card. Ibig sabihin, kung kumarga po kami ng 10 litro, 55 pesos sa 10 litro, yung sumobra po doon, sagutin ng gobyerno kasi po ang pinagbasihan namin, yung pong bago po magkagera, ito po yung presyo, 55 pesos ang diesel, 57 to 58 pesos ang gasolina. Ngayon, sa nakikita po namin, pag yan po ginawa ng gobyerno, hindi po kami magdadagdag ng pamasahe. Hindi pong mga truck na nagdi-deliver ng goods, hindi rin po sila magtataas.
Oho. So ibig sabihin, ito po yung solusyon para po hindi talaga, kasi pag kami po nagdagdag ng pamasahe, hindi po sasapat kahit 5 piso pa. Oho. Sa tingin So ang ninyo, mangyayari, kaya opo, ba yan? Sorry Sir Ariel ha, kasi ito ang pumapasok sa isip ko ngayon eh. 55 pesos and the rest ng amount, gobyerno magsusolder. Ilan ho bang mga pampublikong sasakyan na meron ho tayo sa buong bansa? Kaya yan gawin ng pamahalaan? I mean, Sa tingin- oo, sa usapin ng pondo. Kasi medyo malaki-laki yan kung yung natitirang amount na babayaran, gobyerno magsusolder. opo, kakayanin po kasi kung titignan po natin, ilang po ba yung budget na nilalaan nila? 30 billion o 30 billion na lang po. Oo. Hindi naman po, ang hinihingi lang naman po namin sa public transportation. Oo. No? Sa public transportation na ito pong gagawin nila, hindi naman po gagalaw yung pamasahe, hindi rin tatamaan yung mga mamamayang Pilipino na nagtatrabaho. Oo. Hindi rin tataas. At saka ito po, diretso na yung pong pera, hindi po mapupunta sa kwentada, hindi po mapupunta kung saan-saan yung ayuda po kasi hindi namin alam kung saan napupunta yung iba dyan. Oo. At kahit po sino, wala ka pa makapagsabi ko sinabi lang 1 milyon ang tumanggap ng ayuda. Wala naman po tayong alam kung totoo nga ba yan. Pero ito pong naisip namin na fleet card, 55 po, 10 litro, 555 babayaran namin. Yung sobra po doon sa fleet card, bilang po kwentada dahil yun po yung babayaran nila sa gasoline station mismo. Gobyerno na po ang makikipag-usap dyan. Oo. Ito ho ba ay inyo na pong dinala sa kinaukulan? Lalo na Actually, sa LTFRB. Actually po, sa Malacanang na po namin ito dinala. Kasi No. po, lahat po ng transport sector, magmula sa motorcycle taxi hanggang sa pinakamalaki, yun po ang kahilingan. Sabi nga po namin, ito lang po nakita namin solusyon para hindi po tumaas yung pamasahe. Wala pong gagalaw. Magtatrabaho kami lahat po ng pasahero, hindi rin po magdadagdag. Yung mga truck po na nagdi-deliver ng goods, yung mga may prangkisa, hindi rin po sila magtataas ng presyo sa produkto ng i-deliver nila. Ibig sabihin yung cost ng transportation nun. Oo. So ibig sabihin wala pong gagalaw. Oo. No? Tama. Kundi kami lang po, ang kagandahan pa ho rito, kung maayos po ang public transportation natin, kami nakakapaghanap buhay. Malamang po kahit yung mga may private cars, titigil. Kasi kung sasakay sila ng Grab, ng taxi, pareho pa rin ang binabayaran nila, dahil nakasubsidiya nga po, di ang kayari po niyan, lahat po ng mga pasahero na ay mga may sasakyan natin na bumabiyahe, baka po tumigil at sumakay na rin lang. So makakatipid pa rin po tayo. Tipid sa trapiko, tipid po sa paggamit ng krudo at gasolina ng mga private citizen. Di ba? Lahat po. At wala pong korupsyon. Oo. Dahil puntada natin kagad, ilan yung gumamit. At sabi ko nga po, napag-usapan din namin sa grupo namin na itigyan din namin ng siling. Hindi po pwedeng wala dahil baka din dayain ng mga ibang driver. Oo. Sipsipin yung krudo nila sa kanilang mga Correct. Ang gusto po namin maghanap buhay eh. Oo. Ang problema, paano kami maghahanap buhay kung hindi nga po maayos yung suporta ng gobyerno? Sinasabi nyo kanina, Sir Ariel, ito ay nasa Malacanang na. So, ano ho Opo, yung, opo. meron na ho ba kayong balita rito sa inyo pong hinihingi ng subsidiya? Actually po kahapon, dumating po ang si Chairman Vigor Mendoza doon po sa meeting bago kami nagka-presscon kasi nga po yun ang aming kahilingan na ipaparating niya sa palasyo kahapon. Pero nagpadala rin po kami ng stand namin, yung parang pinakasulat namin sa pamahalaan, especially sa Malacanang, na ito po yung aming kahilingan. Sabi na namin, hindi namin kailangan yung ayuda na pera eh. Oo. Kami po yung malalakas pa. Basta bigyan lang po kami ng tamang paggastusin para sa pandagdag ng krudo. Kami po yung makakapaghanap buhay. Oo. Yung ayuda po na yan, hindi naman po kami nalilimos eh. Malalakas kami. Ang problema, gusto namin bumasada
para makapagsilbi sa tao at kumain ng pamilya namin, hindi naman po kakayanin dahil wala nga kami makitang maayos na programa. Oo. Kasi po, sa programa sa ganito pong hinihingi namin, kahit pa tumaas ng 200 pesos ang krudo, di ba? Hindi po kami epektado. 145 bayaran ng gobyerno. Basta sa amin, 55. Ayun, pag bumalik na yung naayos na po yung gera na yan, maibabalik naman natin sa tama na yan. Oh, kung pagbibigyan kayo o kung mayroon man kayo matatanggap na good news tungkol dyan sa inyong kahilingan, hindi po ninyo itutuloy ang tigil pasada next week. Pero kung wala, abay tuloy na tuloy. Opo, kasi ganito lang naman hindi naman po kami talaga titigil pasada. Kusang titigil po yan. Maniwala po kayo. Hindi po kami mapasada na dahil hindi namin kaya. Sino po ang kikita sa halagang 155 na krudo? Sa pamasahe, wala nga akong dagdag na pamasahe, di ba? Hanggang ngayon, 2 buwan, ilang straight na. Wala pa rin po, kundi ito lang po yung sinasabi, ayuda, bibigyan ng AX. Ang tanong nga po, lahat mo ba nakakatanggap? Okay. So, po na programa yung para sa amin. Kumbaga, kung gusto nila nyo, may prangkisa kami, madali pong magbigay. Diretso sa fleet card, hindi po pera hihingi namin. Fleet card. Sa inyong hanay, lahat pa po ba ay pumapasada o marami na hong mga tumigil sa pamamasada? Marami na po. Marami na pong tumigil po. Marami na po talaga. Ito pong linggo na to, hanggang ngayon linggo na to, hindi namin alam. Kasi po nakikiusap na lang kami dahil kagustuhan rin namin maghanap buhay. At gusto rin pong makisama sa gobyerno. Hindi po kami kalaban ng gobyerno. Kami po kakampi nila diba? May datos ba kayo, Sir Ariel, kung ilang porsyento nang tumigil sa pamamasada at naghanap na lang ng ibang hanap buhay? Marami na po. Sa hanay po ng tricycle at tumigil po sa amin siguro po mga 30% sa probinsya. Hindi lang po yan nakakarating. Pero ngayon po nakikita na nila. Dahil umiikot na sila para magbigay ng suporta, di ba, sa probinsya. Ayan na po, nararamdaman na nila. Kahit po sa Metro Manila, makikita niyo yung pagbabago ng trapiko, especially sa taxi. Marami pong tumigil na taxi. Hindi na po talaga nila kaya. Okay. Alright. Sir Ariel, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Maraming salamat din po. President National Public Transport